Good morning sa lahat, no? Tagalog tayo o Ilonggo? Tagalog ba? Tagalog na lang, sige. Magandang umaga sa lahat, no? Lalo na sa taga-panood ng mga radio stations na ito. So, nag-umpisa po ito yung may rape case po tayo noong January 29. So, for 4 days, hindi tayo natulog talaga with the help ng ating mga taga-Tangalan ng Kalibo. So, gusto ko talaga ma-recognize sila. Yung head natin sa ating General Invest, pwedeng magbigyan ng recognition. Tsaka yung intel natin. Si Sir Archie, kindly plus them. Gusto ko talaga ma-recognize sila, WCPD, and isa sa mga intel din ng Kalibo. So, for 4 days, hindi tayo natulog. And since then, sa 4 days na yon is ongoing yung transaction ng pagbibinta niya ng robbed na cellphone from the victim, from the rape victim. So, continuous yon. So, ako talaga isa sa mga nagpanggap na bibili kasi ongoing yung tawag niya gamit yung cellphone din ng victim. So, nagko-contact siya using the account of the victim doon sa mga gustong bumili. So, I pretended as one of the buyer. So, na-consummate ito nung kanina is by 8:30. Dito nga sa Banga, yung kasunduan namin na bilhin ko. So, I gave her the amount of 2,000 in exchange of the cellular phone. So, pagkatapos nun, behind sa akin is the rape victim. So, may signal lang kami na ginamit if possible na siya yung suspect talaga for raping the victim. So, nung nag-signal na, nag-effect talaga ako doon talaga. Hold ko na siya nung nag-exchange na kami ng cellphone and the money. So, yun na. After that, pero prior for that, nag-coordinate na ako sa Banga Police Station for an entrapment operation. So, for now, yun lang ang masasabi ko. Pero sa naging mahirap sa kapulisan dahil yung modus ng ating suspect. So, I will grab this opportunity, no, na panawagan yung mga nabiktima na hindi pa nagre-report. Kasi base sa investigasyon namin, hindi lang isa yung victim. Prior to that day na na-consummate yung rape sa isang victim, may dinala na siya doon na babae. So, we are looking for that girl, kung baka ma-identify niya din ito. So, the suspect is not from Aklan, but he is familiar of the crime scene dahil pabalik-balik na siguro nagdadala doon. Saan crime scene? So, yung crime scene natin is one of the barangay of Tangalan. So, secluded siya na area. Pag pinuntahan mo, you will travel more or less mga 20 to 30 minutes from the main road. Yung description ng ating crime scene is bundok talaga siya. So, the rape was consummated, and the worst was he attempted to murder. Or maybe, yes. Dahil sinakal niya, hinulog niya sa bangin, and he checked the victim kung buhay pa. Nung nakita ng victim na nandun pa yung suspect, talagang nagpatihulog na lang doon sa 50 meters na bangin. 50 meters? Yes. So, sobrang lalim talaga, and may mga kahoy doon. Kumusta yung biktima ngayon? So, for now, she is recovering. Under din siya sa protection ng ating mga kapulisan and DSWD. Ilang taon kami yung victim? So, victim natin is 17 years old. Paano siya nag-report, ma'am, sa Tangalan Municipal Police Station? Oo. So, after the incident na nahulog na siya sa bangin, nawalan siya ng malay. Then, when she recovered, naglakad pa siya sa patag na malayo. Tapos, may bundok pa bago siya nakakita ng bahay na makatulong sa kanya. During that time, naked yung ating victim. Yes. So, yung literal na rape talaga, na parang sa pelikula, yun talaga yung nangyari. Paano sila ma'am nagkakilala? So, ito yung gusto ko rin i-grab na opportunity na i-aware yung mga
nagme-reply doon sa mga nag-offer ng job. Kasi yung suspect natin is gumawa ng 7 dummy account para makapag-invite ng mga victims. So, pumasok siya sa, ano nga yun? Aklan Job Hiring. So, may GC doon siya pumasok. So, nakita namin, voluntaryo niya din na binuksan yung yung cellphone niya. At nakita natin at inamin niya din na may mga accounts siya na ginagamit to convince doon sa magiging victims niya. So, we are expanding our investigation with regards sa ganitong sitwasyon dahil baka sa ibang lugar, meron din siyang naging biktima dahil nung in-scroll niya yung cellphone niya is marami siyang ini-invite na mga girls coming from different places. So, isa din ito kung bakit nandito siya sa Banga is he is planning to meet another victim. Hindi kaya may ugnay ito doon sa Nabas case na incident na May pinatay. ipakita rin yun sa pachat. Oo, yun. So, yung sa Nabas case, I coordinated sa investigator and for information, parang nakasigiyo na yung case nila. So, probably they have a suspect. So, parang hindi na natin na-irrelate. Pero, yung ginawa din namin is we sent a photo of him, of the suspect, dun sa mga investigador ng Nabas, baka may witness na maka-identify din sa kanya kasi isa din sa mga messages niya is nagda-drop by din siya ng mga munisipyo like Ibahay at Nabas. Ano po naman mga pinapromesa niya sa mga babae na ginahaya niya? So, yung pinopromesa niya sa mga babae is ganito. Tag-post siya kasi ng job hiring na assistant doon sa bakery ng tita niya. So, papupuntahin sa isang lugar yung victim, tapos nung magkita na, they will transfer to another place. It's because na yung place na doon, wala nang bakante. So, they have to go to another munisipyo. And during the travel, nag-alibay siya na magstay muna doon sa may Tangalan because nandun yung auntie niya na may-ari ng bakery. That's the opportunity na gawin yung crime. Yes. Anong language nga ginagamit Ma'am Heidi niya sa conversation niya? Yung ways, Ang language niya. language niya is Tagalog. Yung biktima, paano po Tiwala. napaniwala ng suspect na hiring sila ng trabaho? Yun nga, una-una, we are considering na bata yung victim. So, madali mo siya talaga makonvince. Pa-discourage din siguro. So, aside from that, yun nga, yung sinasabi ko na yung, yung page na trusted naman yung page. Yung hindi lang trusted is yung Nagpo-post. members doon na nagpo-post. So, yun yung modus niya. Actually, kanina siya din mismo nag-scroll. Almost how many girls yung ka-conversation niya. Inviting them na magtrabaho. Paano ho yan, ma'am? Sinabi niya na hindi daw sa kanya itong mga na-recover na baril at saka yung cellphone. So, we are not surprised na sa ganyang rason, no? Hindi na bago sa ating mga kapulisan ang ganyang mga rason. So, narinig ko rin kanina that na dumaan daw siya sa sa scanner. So, from Katiklan to Banga, maraming opportunity na may madaanan kung saan-saan. So, yun lang din yung depensa ng ating kapulisan. Meron na ho kayong background sa suspect? Meron siyang previous ng kaso sa ibang municipality or... So, wala talaga kami. Kaya this is the first time talaga na na-identify siya. So, maraming coordination from Halay, Kalibo, Antique, yung ginawa ng ating mga investigador. Ating mga officers sa Intel. So, ito yung very successful, no? Pinagmamalaki ko rin ito na nasolve at na-arrest natin yung suspect. Paano po na-verify itong pangalan niya at yung nagtatrabaho daw siya sa sa Baliacar Transit
So, Series bus. yung pinapasalamatan natin, no, dahil buhay yung ating victim. So, lahat ng information, even na yung mga details ng features niya, physical features niya na i-describe ng ating victim. Pero yung dummy account niya is natandaan talaga ng ating victim. So, nagkaharap na sila ng biktima at positibo talaga siyang itinuro na siya talaga ang suspect. Ano po yung naging reaction ng biktima na nakita itong suspect? Siyempre, siguro yung kaba, yung galit talaga na ginawa sa kanya, yung trauma sa bata. So, hindi totoong taga-series bus ito? So, we coordinated din sa mga series liners din, no? To confirm if he is really attached sa series. Pero, based on the gathered information from the employees of the series, they are denying na siya yung isa sa mga empleyado. So, yan yung isa pa sa talagang kailangan tuklasin. Yung biktima po, kamusta ngayon? So far, so good naman siya. Siguro malakas din ang loob dahil nakikita niya yung pagtatrabaho ng ating mga kapulisan na very supportive din, very eager talaga na ma-solve yung case. Balikan lang ho namin. Itong biktima, nahulog siya sa bangin, no? Ano may ginamit ba sa kanyang mga patalim, itong baril? Ano ba yung nasabi niya sa inyo? So, according to the victim, no, wala talaga. So, after the rape was consummated, it was attempted to, dahil din sa statement ng ating biktima na baka gusto talaga siyang patayin. Because she was choked. After that, she was pushed doon sa bangin. Nag-undergo sa medical treatment. Yes, immediately. Yes. Ma'am, balikan ko gamay sa kwan sa Bilakar. Istorya regarding sa tawag na posibleng kaso kay man misrepresentation and he's also wearing the uniform. Wala sila reaction ang ba? Nag-coordinate na din kami dun sa series, no? We are going to make a report so that they will be aware that the company was being used. Somebody. Ano po yung kaso sa file natin? So, dalawa yung kaso natin, no? Una-una is yung anti-fencing law dahil na-recover natin yung mga ninakaw na cellphone sa kanya. So, incidental to that lawful arrest, yun nga, naka-recover tayo ng isang armas. So, surely, pasok siya sa violation of RA 10591 in relation to conduct na nakaraan. Tapos ito pa yung sa biktima. Yes, pero yung kaso natin will be filed regularly. Or the case of the rape will be filed in a regular filing. Pero yung dalawa nating kaso is through inquest proceedings. Mensahe na lang ho, ma'am, sa ating mga tagapakinig para rin wala nang matagtaga na mabiktima na ganitong uri ng Sa mga ginikanan. Yes, no. Panawagan lang namin ng mga kapulisan doon sa mga nanay tsaka sa mga minors din na sana wag po kayo magpadalos-dalos na mag-entertain sa mga taong hindi po natin kilala at hindi po natin alam kung ano po yung kahihinatnan ng pagsasama sa isang estranghero. So congratulations po Congrats, sa ma'am. lahat ng ating kapulisan from Tangalan PNP sa isang successful po na operation. Yes, thank you also, no, the participation sa atong mga intelligence unit from Kalibo Police Station. Thank you in behalf ng Tangalan Police Station. Thank you to Sir Frenzy. Oo. Ma'am, ma-excuse madugang na ko pamangkot. Ano ka dugay kag na anong oras ka ba nag-start sa entrapment operation ninyo? So we started at about 6 o'clock. Ay ning adlaw lang man. Yes, this day. Wow, okay. Kag bulan sang pagigugma, no? Paghigugma sana. Pagigugma gid yan, oo. Sige, ma'am. Thank you gid, ma'am, ha. Congratulations once Thank again. you, man.